Alam mo, kapag nasaktan ka, hindi ibig sabihin yan ay katapusan na ng mundo. Hayaan mo lang na maghilom ang sugat sa puso mo para sa susunod na pagkakataon na magmamahal ka ulit. Mas handa ka na at mas alam mo na ang pagkukulang upang sa kirot sa nakaraan ay di mo na muling maranasan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ay nako si Ethan. Gusto na naman akong patulugin sa karton pero di na ako papayag. Kahit magalit pa siya. Tsaka di ko talaga sinasadya na hawakan yun. Nagkaroon lang talaga ng sariling buhay ang mga kamay ko. Kaya eto, kasabay sa pag-ugoy ng duyan, masaya lang kami ni Ethan. Nag-uusap tungkol sa mga kalokohan namin nung bata pa kami. At sa halos buong maghapon, andito lang talaga kami. Nakahiga at nagpapahangin sa labas. Ang init kasi talaga ng panahon. Ethan, tara. Mag-swimming sa ilog. Gusto mo? Pero, hapon na. Dapat mas maaga mong naisip yan. At saka, yung ilaw pala dito sa labas, lagyan na natin para maliwanag na mamaya kapag dumilim na. O nga no, buti naalala mo Ethan. Teka, ayusin na muna natin yung ilaw dito para mamaya hindi na tayo nakakakita ng guni-guni. Kaya eto, umalis na muna kami sa duyan. Nagtungo ako sa loob ng bahay at kumuha ako ng bumbilya. Si Ethan naman ayun, nasa labas kung saan namin ikakabit ang bumbilya. Kaya ito, paglabas ko, ibinigay ko na kaagad kay Ethan yung bumbilya na ikinabit naman niya kaagad dito sa mababang poste sa tapat ng bahay namin. Okay na. Hindi na magpapakita yung guni-guni na yun. Wika ni Ethan na ito. Pinagmamasdan namin pareho ang kinabit naming ilaw. At bumalik na ulit kami sa duyan. Yung kahit bumakat na sa katawan namin yung duyan masaya pa din. Ganun siguro talaga kapag kasama mo yung taong mahalaga sa'yo. Ethan, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun, Piero? Nagugutom ka ba? Ay naku, Ethan. Kaya ka nataba lagi kang gutom. Pero Ethan, seryoso talaga to. Makinig kang mabuti. Okay, sige. Makikinig ako. Ano ba yan, Piero? Tumahimik ako saglit at di ka agad nagsalita. Iniisip ko kung oras na ba para sabihin ko kay Ethan ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko kasi parang may nararamdaman akong hindi ko maunawaan. Pero hindi pa ako sigurado. Kaya ito, pinag-iisipan ko pa din kung sasabihin ko ba. Medyo natatakot kasi ako. Ako naman, ano ba itong nararamdaman ko? Naguguluhan pa ako. Pero, huy, magsalita ka na. Akala ko ba may sasabihin ka? Wala pala Ethan.
Nakalimutan ko bigla eh. Ano ba yan, Piero? Naghintay pa naman ako, ikaw ah. Pinasasabik mo ako. Ano ba kasi talaga yun? Wala nga, nakalimutan ko na, Ethan. Sasabihin ko na lang sa iyo kapag naalala ko. Pero alam mo, kung ano man yan, huwag kang matakot na sabihin sa akin. Ako lang to. Hindi naman ako ibang tao sa iyo, 'di ba? Basta. Hindi ko na maalala yung sasabihin ko, Ethan. Pero, ang arte mo. Pero alam mo ba, masarap nung ganito. Masaya lang tayo. Ikaw at ako. Pinagtagpo muli ng tadhana sa tamang panahon. Tama ka, Ethan. Pinagtagpo sa tamang panahon. Matapos ako magsalita, naging tahimik lang kami habang umuugoy dito sa duyan. At ewan ko ba, pero parang ang mga sandaling to ay tila ba napakabagal ng bawat sandali na parang nag-alakbay ang isipan ko sa mundo ng panaginip kahit gising ako. Habang nakatingin ako sa malayo, parang nakikita ko ang hinaharap na kasama pa din si Ethan. Na kahit sa pagtanda ko, nakikita ko siya. Ewan ko ba? Bakit ba ako nagkakaganito? Mahal ko na ba si Ethan? Pero, tara na sa loob, dapit hapon na. Medyo malamok na din dito. Oo nga, Ethan. Kaya pala nangangatin na yung paa ko. Tara na sa loob. Tsaka, anong gusto mong kainin, Ethan? Ipagluluto kita. Pero kahit ano, di naman ako mapili sa pagkain. Basta kahit anong nakahain, kakainin ko. Wika ni Ethan. Okay, sabi mo eh. Wika ako naman, kaya ito. Babalik na kami sa loob ng bahay. At ba si Ethan, ang kulit. Sumakay daw ako sa likod niya. Ethan, ayoko. Malaki na tayo at mabigat na ako. Piero, kaya naman kita. Dali na. Sakay ka na. Wika ni Ethan. Ay naku, ang kulit. Kaya sumakay na din ako. Kaya ito. Nakababa lang ako sa likod niya habang papasok kami sa bahay. Parang bata eh. Kaya nang makarating kami sa loob, diretso sa kusina. At ako naman ang magluluto ngayon. Ipagluluto ko ng pasta si Ethan. Madami kasi akong dalang pasta galing sa bansang pinanggalingan ko. At ipapatikim ko kay Ethan ang mga nalalaman kong luto sa pasta. Pero, anong lulutuin mo? Secret. Basta, manood ka na lang, Ethan. Huhulaan ko, spaghetti. May pasta kasi. Wika ni Ethan. Oh, alam mo naman pala, Ethan. Bakit nagtatanong ka pa? Piero, birthday mo ba? Hindi pa, Ethan. Pero malapit na. Ay, malapit na ba? Di ko kasi tanda kung kailan yun, Piero. Anong regalong gusto mo? Ethan, di na mahalaga yun. Ayaw ko na ng mga regalo. Pambata lang yun. Pero kunwari ka pa. Dali na. Ano gusto mo? Wala nga. Ang kulit naman eh. Doon ka na nga sa sala. Wika ko naman. Si Ethan kasi ang kulit. Sinusundot yung bewang ko. Nakikiliti tuloy ako. Kaya lang ang kulit ni Ethan. Ay naku. Ayaw tumigil.
Kapag talaga di masarap yung niluluto ko eh. Nako, siya ang sisisihin ko.